Magandang gabi Batangas, ako po si Alvin Remo at narito ang mga balita sa Palakat Weekend News. Sumailalim sa seminar hinggil sa tamang pagpaplano ng pamilya at wastong nutrisyon ang mga kababaihang empleyado ng Ilihan Power Plant noong March 18 bilang pagdiriwang sa Women's Month ngayong Marso. Ang detalye sa report ni Lisa Perez dels Reyes. Ayon kay Plant Manager Emmanuel Tyson, hangad nila na mabigyan ng sapat na kaalaman ang kanilang mga empleyado tungkol sa family planning at proper nutrition upang mapangalagaan ang kalusugan ng mga ito. Pinangunahan ng Hepe ng Nutrition Division ng City Health Office na si Nutrition Action Officer Eva Mercado ang talakayan kung saan ibinahagi niya ang mga paraan ng preventing non-communicable diseases through proper nutrition. Binigyan din niya ang pagkain ng maraming gulay at prutas, gayon din ang pagkonsumo ng pagkain sagana sa nutrients tulad ng protein at carbohydrates. Ipinaliwanag naman ni Nutrition Officer Desa Bianca Aklan ang kahalagahan ng first 1,000 days ni baby na mahalagang hakbang upang mapatibay ang pundasyon ng mga ito. Nagbigay din siya ng impormasyon ukol sa tamang paraan ng breastfeeding, mga dahilan at epekto ng childhood obesity at kung paano ito maiiwasan. Family planning, fertility awareness at parenting style naman ang tinalakay ng Population Program Officer ng POPCOM Division na si Arlene Makatangay, habang ang mga pangunahing responsibilidad ng mga magulang sa kanilang mga anak at pagpapatibay ng relasyon ng mag-asawa ang ibinahagi ni Population Program Officer Francis Arenas. Para sa Palakat Weekend News, kasama si Ivan Barsa, Liza Perez dels Reyes reporting. Isang resolution of commendation ay ginawad ng mga miyembro ng konseho kay Fire Chief Inspector Joseph Asi at sa Bureau of Fire Protection ng BFP sa Batangas City bilang pagkilala sa dedikasyon na serbisyo ng mga ito. Narito ang report ni Gerson Sanchez. Ang pagkilala ay kaugnay ng programang Lunsad Community Fire Auxiliary Groups o CFAG. Layunin ng programa na magtatag ng mga CFAG sa natitirang 35 na barangay sa lungsod upang mabigyan ng mga residente ng sapat na kaalaman at kasanayan sa pag-iwas at pagtugon kung sakali magkakaroon ng sunog. Kabilang sa mga layunin ng programa ang pagdaragdag ng mga kasanayan at pagkakaroon ng organisadong komunidad. Makabuo ng kanilang Community Fire Protection Plan ang 105 barangays at maiwasan ang mga kaso ng sunog sa lungsod, pati na ang casualties dito. Ang inisyatibong ito ng BFP Batangas City ay nakaayon at ugnay sa hangarin ng pamahalaang lungsod ng pangalagaan ng buhay at ari-arian sa pamamagitan ng malawakang mga estratehiya sa kaligtasan sa sunog. Para sa Palakat Weekend News, Gerson Sanchez reporting. Nakatakdang ganapin ang Earth Hour ngayong March 22 mula 8:30 hanggang 9:30 ng gabi. Ang Earth Hour ay inisyatibo ng Worldwide Fund o WWF na sinimula noong 2007. Ito ay isang global movement na taunang isinasagawa kung saan hinihimok ang mga individual, komunidad at mga negosyo na patayin ang non-essential electric lights ng isang oras bilang simbolo ng commitment para sa mundo. Ang isang oras na pagpatay ng ilaw o kuryente makakatulong na mabawasan ang carbon emission at nakakalasang greenhouse gases na ang major source ay ang elektrisidad. Hangad din ang gawain ito na makatulong sa pandaigdigang kampanya na mabawasan ang climate change. Tema ng Earth Hour ngayong taon ay Switch Off and Secure Water for All. Magbabalik ang Palakat Weekend News makalipas ang ilang paalaala. Mahahalagang paalala upang maiwasan ang sunog. Siguraduhin gumagana ang fire alarms at sprinklers. Sanayin ang sarili at mga kasamahan sa evacuation plan at sumali sa mga fire drills. Isara ang LPG kapag hindi ginagamit. Ipasuri sa electrician ang koneksyon ng mga kuryente taon-taon.
tanggalin sa pagkakasaksak ang mga gamit matapos tong gamitin. Huwag pabayaan ang mga nakasinding kandila o sigarilyo. Turuan ang mga kabataan ukol sa pag-iwas sa sunog. Alamin ang paggamit ng fire extinguisher, hilahin ang pin, itapat ang hose sa pinagmumulan ng apoy, diinan ang pindutan, at galawin ang hose na parang winawalis ang apoy. Bilang paggunita sa Rabies Awareness Month ngayong Marso, higit na pinaigting ng City Health Office o CHO ang kampanya hinggil sa rabies sa pamamagitan ng pag-asagawa ng mga Information Education Campaign o IEC sa iba't ibang barangay sa lungsod. Ang detalye sa report ni Rona Endaya Contreras. Ang rabies ay isang mapanganib na sakit na umaatake sa utak na sanhi ng mikrobyo na nakukuha sa laway ng hayop na may rabies. Ayon sa World Health Organization, ito ay pang-12 sa nakamamatay na sakit. Bukod sa pagbibigay ng lecture, namimigay din sila ng reading materials na naglalaman ng mga hakbang kung paano ito maiiwasan at ang mga dapat gawin kung sakaling makagat ng hayop na may rabies. Payo nila na kung sakaling makagat, makalmot ng aso o pusa, hugasan agad ng sabon at malinis na tubig ang sugat ng 10 minuto o higit pa. Binabawalan din nila na magpagamot sa tandok o albularyo at sa halip ay pumunta sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center upang makapagbakuna ng anti-rabies o anti-tetanus kung kinakailangan. Mayroon ding impormasyon tungkol sa responsableng pag-aalaga ng hayop. Para sa Palakat Weekend News, Rona Endaya Contreras reporting. At yan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng Palakat Weekend News. Ako po si Alvin Remo. Maraming salamat. Magandang gabi po sa inyong lahat.